For his opening remarks is the chairman of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Thank you so much. Magandang umaga po sa ating lahat. Today, as we continue the hearing about first the illegal drugs and then POGO, we will be discussing issues that pertain to the effort of the government on driving out illegal POGOs in the country. As we are about to end this year, as what had been promised by the President to stop all POGOs nationwide. Mahirap po ang trabaho ng Kongreso. Kundi po lahat tayo ay magtutulungan. Di lamang po ang PAOK, ang PNP, and other government agencies, ang ating pong mga LGUs ang magtutulungan dito. Kailangan po natin ng sambayan ng Pilipino. Ang inyong kooperasyon sa pagbabantay ng ating pamayanan ay malaking halaga upang masugpo natin ang masamang epekto ng POGO sa kaayusan, buhay at moralidad ng ating mga kababayan. Sa kabila ng samot-saring opinyon ng ating mga namumuno sa gobyerno at ating kapwa mamamayan, naniniwala ako na tayo ay dapat magkaisa sa marangal na layunin na mabigyan ng wastong kaalaman ang bawat Pilipino sa mga kriminalidad at katiwalian na tumatagos sa bawat sulok ng ating pamahalaan at mga institusyon ng ating bansa. Mula dito, tayong lahat ay dapat maghangad at magsikap upang makahanap ng mga solusyon at makamit ang totoong bunga ng demokrasya na matagal na nating ipinaglalaban. A lot has been said and heard in our previous hearings, and I'm certain that a lot more will be brought to light in the coming proceedings. Malinaw na po ang unti-unti tayong pinasok ng mga dayuhan na may masamang balak at nais samantalhin ang ating bayan through the strategic use of their bottomless funds and their purchase of key information on how to go about acquiring fake Filipino citizenship with the help of corrupt elements in our institutions. Itong mga POGO corporations ay naging paraan upang mapalaganap nila ang krimen sa ating bayan tulad ng human trafficking, prostitution, drugs, money laundering, cybercrimes, torture at murder. Bagamat nakapaglabas na ng Executive Order number 74 ang ating Pangulo, naniniwala ako na nangangailangan ng mas mahigpit na mga regulasyon at mas matibay na pagpapatupad upang lubusang mawasak ang iligal na operasyon ng POGO. Nararapat na magkaroon rin ng ilang reforma sa regulasyon, international na kooperasyon at mga nationwide public awareness campaign upang tuluyang sugpuin ang mga operasyon ng POGO. Dapat palakasin ng pamahalaan ang regulatory oversight sa mga business process outsourcing companies na may kinalaman sa online gaming sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa pagsunod, paglisensya at auditing. Kasama rito ang masusing background check sa mga operators at employees ng mga IT companies, lalo na sa loob ng mga free port or economic zones. Isang mahalagang aspeto ay ang pagpapabuti ng koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na tagapagpatupad ng batas at mga pambansang ahensya tulad ng PAOK, NBI at PNP upang aktibong tutukan at buwagin ang mga sindikatong sangkot sa mga scamming activities at human trafficking. Higpitan natin ang pag-usig sa mga individual na sangkot sa trafficking operations, kabilang ang mga lokal at dayuhang mamamayan. Mahalaga ang paglikha ng malinaw na legal na landas upang matiyak ang mabilis na hustisya para sa mga nagkasala, maging sila man ay mga recruiter, operator, o financier. Dapat ding bigyan ng prioridad ng hudikatura ang mga kaso ng human trafficking upang maiwasan ang matagal ng paghihintay sa hustisya ng mga biktima. Marami sa mga biktima ng human trafficking sa POGO ay mga dayuhan na dinala sa bansa gamit ang mga maling pangako. Dapat nating higpitan ang proseso ng pagbe-vet at pag-verify ng mga otoridad ng immigration para sa mga dayuhang manggagawa. Kasama rito ang pagsisiyasat sa legitimate job offers, background ng employer, at mga kondisyon sa trabaho
dapat din palakasin ang mga helpline at serbisyong legal para sa mga biktima ng trafficking. Kadalasang umaasa ang mga sindikato kaugnay ng Pogo sa money laundering upang ilipat ang kanilang illegal na kita. Mahalagang palakasin at pagtibayan pa natin ang Anti-Money Laundering Act upang masubaybayan ang mga transaksyong pinansyal na may kaugnayan sa Pogo. Dapat obligahin ang mga institusyong pinansyal na iulat ang mga kahinahinalang transaksyon na maaring may kaugnayan sa trafficking o kriminal na aktibidad. Mainam rin na aktibong pag-freeze ng mga ari-arian at accounts ng mga boss ng sindikato at operator ng Pogo na sangkot sa human trafficking. Ito ay makakapagpahina sa kanilang kakayahan mag-operate at magsisilbing babala sa mga nagkakaroon ng pakinabang mula sa ganitong mga krimen. Maraming biktima ng human trafficking ang nangangailangan ng komprehensibong rehabilitasyon. Dapat palawakin ng ating pamahalaan ang mga suporta nito para sa mga nasagip na individual, kabilang ang pagbibigay ng ligtas na tahanan, counseling, legal na tulong at mga programa sa reintegrasyon. Mahalagang magtayo ng mga silungan na kayang tugunan ang pangangailangan ng mga dayuhang biktima dahil marami sa kanila ay hindi kaagad makauwi sa kanilang mga bansa. Bilang pagwakas, nais ko pong bigyan diin na ang ating pinaglalaban dito ay ang masamang dulot ng Pogo at ang pagtatag ng mga legal na reforma. Sana po ay kasama nyo kami sa layuning ito para sa ating mga anak, para sa ating bansa. Maraming salamat po. Thank you, Chairman Fernandez. The next to deliver his opening remarks is Chairman of the Committee